Hi guys, good afternoon. Welcome to my YouTube channel. How are you guys? It's been a while. This video is a very special video. Marami po kasi nagtatanong sa akin, no? Marami nagme-message sa akin tungkol dun sa ah, translation issue na yun. Okay. Last June, I got a call from the BOE asking if I am available at some certain dates. So, bakit ko po sinasabi ito? To let you know that I got the job order almost 2 months before that appointment. No? So, that time, itinanong ko, para saan? Tungkol saan? So, sinabi nila sa akin yon. So, bakit ko po itinanong? Kasi kaming mga translator, kung saan-saan po talaga kami sinasabak. No? Kung saan-saan kami pinapupunta. So, para rin at least makapag-advance research ako, mai-prepare ko yung sarili ko. So, itinanong ko. So, I cannot give you the details because it's confidential, no? Hindi ko po pwedeng sabihin dito sa video kung ano yun, no? Anyway, that time din itinanong ko kung marunong po bang mag-Japanese yung magulang at yung bata. And they told me na marunong yung bata. Pero yung parents nakakapagsalita, but sometimes hindi nila maintindihan kung ano yung sinasabi. Siguro kasi maraming terminologies na hindi niya alam, no? So I assumed na conversational yung level ng Japanese niya. Okay, eto na po. Dumating na yung araw ng meeting time. Nauna kasi ako doon eh. Tapos parang sinalubong sila somewhere. Tapos nung pagkakita pa lang niya sa akin, alam ko, nakita ko na sa facial expression niya, nagulat siya na nandun ako. Tapos sabi nung tanto or nung in charge doon, sabi niya ganun, she has to go back to the office to get the documents. Nung umalis yung tanto, nagsalita siya, sabi ko sa kanila, hindi ko na kailangan ng translator eh. Alam mo yung nasa mukha niya yung ines. Sabi ko na lang, pasensya ka na, tinawagan ako eh. Kasi po doon sa sa part na yun, wala po talaga kami magagawa. Kailangan po namin tanggapin yung job order. Kasi trabaho po namin yun eh. So, kung tatanggi kami, baka hindi na kami bigyan ng job order. So, ako, hanggat maaari, hindi ako tumatanggi. No? Kasi, trabaho ko nga po yun. Eto na nga po, nag-start na yung meeting. Nakikiramdam ako. Kasi parang feeling ko nga, parang hindi niya type yung presence ko doon. Tapos, nung una, sinasabi sa kanya yung nakasulat doon sa kasi binigyan kami ng copy eh, nakasulat doon. Nagsisimula pa lang po ako nung magsalita, kinat niya na, sinabi niya, hindi yun nung sinasabi niya, parang ganon. Di parang, parang na-shock ako. So, naisip ko na, closed yung isip ng babaeng to. O talagang ayaw niya ako doon. Pero sige, okay. Tama po yung sinasabi niya na tumatango-tango lang ako. Doon sa sinasabi nung Japanese, yung kausap namin. Tapos, nung pag tinatanong siya, medyo malayo yung mga sagot niya doon. Yung tinitingnan ko kasi yung kausap namin eh. Pag tumingin siya sa akin, parang, kasi paulit-ulit yung sinasabi niya eh. Paulit-ulit yung sinasabi niya. Pag tumingin sa akin, parang, alam mo yung tingin na, ano yung sinasabi niya? Kasi parang humihingi siya ng tulong sa akin na i-explain ko yung sinasabi niya. May mga doon na tinama ko yung Nihongo niya. No? So hindi ko na rin din sasabihin kasi nga confidential. Alam niyo po, mabibilang sa kamay yung times na nag-barge in ako dun sa discussion nila. Kasi nga, alam ko na, nafe-feel ko na talaga na ayaw niya nang makialam ako. Parang ayaw niya sumingit ako. No? Parang, ang feeling ko talaga, ngayon na-realize ko na. Kasi, ang sinasabi niya ata matagal na siya dito sa Japan. So, nakita niya siguro, mas bata ako sa kanya. So, ina-assume niya na mas marami siyang alam. O pwedeng siguro, mas marami naman talaga siyang alam. But, nasa trabaho po ako. So, I have to work. No? I have to do my job. Okay, natapos na po yung meeting. They have to undergo the next procedure. Yung bata naman po ang i-interviewin. So, nagmamadali na yung lahat.
At that short period of time, nagtanong siya sa akin tungkol dun sa kung saan pwedeng mag-apply ng translator job. Hindi ko maintindihan na bakit sinasabi niya ayaw ko siyang isyokay. O hindi niya narinig yung sinabi ko dahil ako po ang nagsabi sa kanya na tumawag siya sa Kyoy Kuy Inkay, nasa Board of Education. Yung Kyoy Kuy Inkay, hindi niya mabanggit ng ayos Tapos, sinabi ko din po na pwede siyang tumawag sa Hallwork para ma-interview siya. 'Di ba? Mag-test siya. Bakit? Nag-test ako Nag-test ako sa Hallwork. Alam mo siya, hindi. Tingin ko ang gusto niya, isyokay ko siya personal. Tumawag ako doon sa Board of Education, isyokay ko siya. I don't even know her name. That was the first time that we've met. Sa nagmamadali din po ako. Dahil may trabaho pa ako. At may gagawin pa sila. So parang yun yung parang hinihintay na, parang pinagmamadali na nga akong pauwi ng time na yun para matapos na yung meeting na yun. Kaya parang hindi natapos yung namin yung conversation namin Pagkatapos nun, the day after, may natanggap pa, may nga sa akin, may tumawag sa akin. Pinadala sa akin yung video. Talagang galit na galit po ako. No? Pero hindi ko kasi siya kilala. So, wala akong TikTok account Gumawa pa ako ng TikTok para makita ko yung video niya. Nag-comment ako doon. Pero hindi niyo po ata nababasa yung mga comments ko sa kanya. Hindi mo nga po binanggit yung name ko doon sa content mo. Pero ilan na po kaming translators dito sa Yokkaichi. Maging discreet naman po tayo. Pareho tayong Pilipino na nasa abroad, na naghahanap buhay. Gusto mong maging maayos ang buhay mo, magsumikap ka. Huwag kang maninira ng ibang tao. Hindi na nga po ako nakikipag-socialize gano sa mga Filipino dito. Bakit? Kasi sa una, kaibigan mo, pagtalikod mo kung ano-ano nang sinasabing hindi maganda sa'yo. Para maging peaceful ang buhay ko. Trabaho, bahay lang po ako. Huwag naman po tayong ganun. Gagawa ka ng content na maninira ka ng ibang tao para magkapera ka. Wala na po bang ibang way? Okay guys, I'm going to end this video. I've already said my piece. And it's up to you. Who will you believe in? I hope you also learned a lesson from this experience. Thank you for watching, guys. Have a good day. See you on my next videos.